Hello mga kapatid, ito na may tatalakayin natin dito ang unang pagpapahayag ni Jesucristo tungkol sa kanyang kamatayan, no? So ito po yung ating tatalakayin ngayon. Tatalakayin po natin to para po natin malaman kung ano talagang meron dito. So mga kapatid, di na po natin patatagalin to at atin na po siyang basahin. Yun mga kapatid, maliwanag po siya, no? So yan po, yan siya. Pero basahin na po natin mga kapatid. So saglit lang muna mga kapatid at siya ay naglo-loading pa. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, "Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, Di ba kapatid, nababasa ninyo ang taglay ng kanyang ama? So ibig sabihin, ang kapangyarihan ng kanyang ama ay nasa kanya lahat, no? So sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng ama. So dito nakita natin na ang kapangyarihan ng kanyang ama ay nasa kanya. Mas taglay pa ang kanyang kapangyarihan kaysa kanyang ama. So patuloy natin mga kapatid. gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari." So yon mga kapatid, maliwanag, no? So hindi papatayin. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So napakaliwanag mga kapatid yung ating tinalakay ngayon, no? So yun mga kapatid, napakasimpleng bagay nakita natin ngayon. Binigyan tayo ng kakaunti na para natin malaman. So mga kapatid, tatalakayin po natin dito sa 17. No? So talakayin po natin siya para po natin maunawaan. Ito nga nakalagay. So ito po yung sumagot kay Jesus, no? So yan po yung sumagot kay Jesus. So basahin po natin mga kapatid. Let's go. Di na po natin patatagalin pa. Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? So ibig sabihin yung mga henerasyon, yung kanyang mga mananampalataya, yung mga kanyang mga apostol na yung may isang bata na humihingi kanyang ama na iligtas sa kanyang anak dahil po sinaniban ng masasamang espiritu. So dito sa ating tatalakayin nang sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus,
kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at buloktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? So dito po yung sinasabi ni Jesus, yung mga taong walang panindigan sa kanilang pananampalataya, kaya hindi po nila napaalis yung masamang espiritu doon sa bata na yun. No? So basahin natin, patuloy natin mga kapatid. Rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. So yun lang kasimple mga kapatid, no? Na gumaling ang bata. Doon na po natin nakikita na gumaling ng bata sa portion na yun. So mga kapatid, nakikita na natin na si Jesucristo talaga nagbibigay talaga ng kapangyarihan sa lahat ng tao, no? So bakit po ba? No? So bakit po ba siya nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang mga apostol? Dahil po yun ang nais ng mga apostol niya na mabigyan ng kapangyarihan. So basahin natin dito sa 21. 21 to ono. So basahin po natin siya. So ito po yun, mga kapatid. Yan po yung tatalakayan natin. Ang matagumpay na pagsubok ni Jesucristo, ni Jesus sa Jerusalem. Tatalakayan natin. Loading pa mga kapatid. Naglit na. Uploading pa siya. Yun. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethfage, na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon, at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno." Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Yun mga kapatid, no? Hanggang diyan ang pag-utos niya. Inutosan niya yung mga kawan niya, no? So bakit po ba? No? Dito na po nakita natin yung kanyang istorya, no? So ito po yung walang pag-alinlangan ng ating Panginoong Diyos para po itong malaman ng lahat. So tatalakayin po natin dito sa 22 para po ito natin maunawaan. 22 to 1. Yan. Ito po yung tatalakayin natin. Yan. So para po natin malaman. At atin po siyang pakinggan at unawain. No? So let's go mga kapatid. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, 'Handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito.' Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila, at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba na may sinunggaban ng mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, 'Handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita.' Pumunta nga sa mga lansangan ang mga aliping at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. So yun mga kapatid, maliwanag po sa atin ang
ating pong binasa, no? Maliwanag po yung tinukoy dito sa ating pinapahayag, no? So ano ba yung meron nakita natin dito? Ayun na po siya. So mga kapatid, maliwanag po ang sabi dito. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating pagbibigay papaunawa sa ating binabasa. Mga kapatid, hanggang dito lang ang ating video at salamat sa inyong pagpanonood at ingat kayo palagi sa ating ginagawa sa lahat ng oras dito sa ating ginagawa. Panginoon, mga kapatid, lagi po tayo manalangin sa ating Panginoon at lagi po natin pagpriyan lahat ng tao sa ating panalangin. So God bless to all, ingat kayo palagi mga kapatid, hanggang dito na lang.